Shoutout po sa lahat ng mga Pilipinong OFW na sa iba't ibang panig ng ating mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Ito na lang po, God Andres TV po. Pakisuporta po para like and share and subscribe po ang aking YouTube channel. At sa aking mga subscriber na 57 subscriber, ay maraming salamat po. Nalagyan 57 na po sila ngayon. Ito. At yung nagtyaga po sa akin mag-subscribe at nagbigay ng sinubscribe nila ang aking YouTube channel ng taos puso sa kanilang mga puso. Maraming salamat po sa inyo at saludo po ako. Hindi ko na po kayo isa-isa nasa iba't pala. Nasa buong bansa po kayo lahat. Ganito po, may paksa ko ngayong gabi. Ang papaksahin ko ngayong gabi, yung mga tungkol sa mga smuggler ng bigas. At pangalawa, yung ginawa ng gobyerno na kumpiska yung mga bigas na may smuggle. Tama yun. At pangatlo, pinagkatiwala sa DSWD yung mga bigas. Ito. Unang paksa ko, yung sa mga smuggled. Kaya mga smuggled ng bigas, matuto kayo mahiya ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi pa kayo tinamaan ng sumpa sa buhay ninyo. Smuggled ng bigas. Mga smuggled ng bigas nagpapahirap ang presyo ng mga bigas sa Pilipinas. Natutuwa kayo, hindi kayo nagbabayad ng buhay sa karamihan ng mga negosyante sa Pilipinas. Ayaw magbayad ng tama ng buhay sa gobyerno. Gusto nila lang kumita, ayaw nagbayad ng buhay. Katulad ng mga smuggled ng bigas ito. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, nabibilang ng mga araw ninyo, mga smuggled kayo ng bigas. Pangalawa, yung ginawa ng gobyernong Pangulong Bongbong Marcos na kumpiskahin ang lahat ng mga smuggled. Lahat kumpiskahin. Kung maaari, mahal na Pangulo, kung maaari, magbagsak ka ng martial laban sa mga negosyanteng mapagsamantala sa maliliit na mga manggagawa. Negosyanteng kung magtaga ng presyo sa kanilang mga paninda, sobrang makakapal na mukha. Dapat yung martial mo yan. Kung hindi tayo magbabatas militar, maraming mga negosyanteng magiging abusado. Noong pa man, nung naupo ang mga Aquino, naging abusado na mga negosyanteng itong mga kapalamukan to. Wala akong palam sa inyo, malit na tao lang ko, hindi ako negosyante, hindi ako mayaman. Sinasabi ko lang ang totoo. Anong sinigaw ni Ninoy? Anong sinigaw ninyo sa EDSA? Yung mga kasabat ng mga Aquino? Anong sinigaw nyo? Kalayaan. Hindi namin kalayaan yun. Hindi namin kalayaan bilang kami mahirap. Hindi kalayaan na mahirap. Kalayaan ninyo mga mayayaman na mapagsamantala hanggang ngayon. Diba? Kalayaan ng mayayaman, hindi kalayaan ng mahirap. Kaya ano successor ninyo? Si Ninoy Aquino nagbuwis buhay para mababagsak ang Reming Marcos. Ano ang nangyari na mapamagsak ang Pangulong Marcos sa Pilipinas? Pansinin nyo mga kabayan ko, di ba nagkawindang-windang? Nakalaya yung mayayaman. At yung mayayaman ngayon, ang siyang nananalasa at tiba-tiba at sobrang katimawaan din ngayon sa Pilipinas. Di ba? Ganyan kakapal ang mga mukha ng mga iyan. Ang mga negosyanteng yan, hindi naglinegos yung palugian, kalukuhan, nalugi. Tubong lugaw yan. At ano nangyari? Ba't naging mga walang yang negosyante? Kundi ba naman katangahan ninyong isang katarkang kaubuhan? Iupo ba naman yung Coraquino patay na nga? Patay na si Coraquino. Iupo ba naman ninyong walang kaalam-alam? Bakit? Inupo si Coraquino hindi ng taong bayan. Inupo si Coraquino ng mayayaman. Iyon po ang realidad. Real talk lang ho yan. Balik tayo doon sa bigas. May smuggled. Kung iyang mga smuggled na yan at hindi magkakaroon ng pangalang gobyerno, patuloy na magiging mga kapalamukha ng mga
nag-i-smuggled ng bigas na yan, patuloy magiging ng mga kapalang mukha niyan. Smuggled ng bigas, asukal, sibuyas, bawang. Dapat ang gobyerno, pag lahat ng nakumpis ka mga smuggled na, ipamigay na sa taong bayan niya. Sibuyas, bawang, ipamigay lahat yan. Yan ang dapat gawin ng gobyerno. Pangatlo, pangatlong pasalang ako. Binagsak sa DSWD. Diyan sa DSWD, tingin ko, ayos lang. Pero pag binagsak ng DSWD sa mga galamay, wala na. Wasak na. Ang Pilipino, ang karamihan sa mga Pilipinong nandiyan sa mga lapit sa kawali, lagi nakasibay dabil yan. Kaya sana may pamahagi nyo ng tama ang mga bigas na pinagkatiwala sa inyo ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga taong bayan. Hindi lang yan. Lahat ng mga smuggled ng bigas na nakumpis niya, ipamigay ng mga gagamit ang pamigay ng bahay sa barang-barangay. Hindi ba barang-barangay? Ba't bahay-bahay na yan? Kasi pag barang-barangay, nagkakagulo lang. Alam niyo pag ang bigas binagsak na barangay? Hindi ako naniniwalang walang bulungan. Sa barangay pala may bulungan na eh. Diba? Yun lang ho. At yun yung aking one. At sa lahat po ng mga OFW, nasa iba't ibang panig ng ating bansa, iba't ibang panig ng ating mundo, mag-ingat po kayong lahat, pag-ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. At malayo po kayo sa inyong mga pamilya. Pag kayo po nagkaroon ng kasakit, halos wala po kayo matakbuhan, malapitan, umadaingan. Parang gagamba, sarili nyo, gamot nyo. Hindi kayo pwedeng magpatumpik-tumpik sa buhay. Kaya po mag-ingat po kayong lahat ng mga OFW natin yan, nagmamahal sa ating bansa. Yung mga nagsasakripisyo ng kanilang sarili, nagsasakripisyo ng kanilang buhay, yung sinasakripisyo nilang layuan, lumayo sa pamilya nila para mabigyan nila ng magandang kinabukasan ng pamilya nila. At sa mga pamilya ng ating mga OFW na sa ibang bansa, pagpahalagahan po ninyo ang inyong ang mga pinapadalang pera sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay na galing sa ibang bansa. Tandaan nyo, pagpalagahan nyo po. Maawa kayo sa mga OFW na sa ibang bansa. Maawa kayo. Kung marunong kayo maawat mahiya sa mga kamag-anak nyo na sa ibang bansa, mahiya kayo. Yun lamang po. At magandang gabi po sa inyong lahat. God Andres TV po. Paka-like and subscribe niyo po yung aking YouTube channel. Maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipinas. Laban sa mga tsinong na nananakop ngayon sa ating bansa. Mabuhay po tayong lahat. Hindi po tayo padadag, hindi tayo pasasahog sa mga tsinong mga inchik na yan. Ang mga inchik na yan, kasino lamang sa lakas ng mga Pilipino yan. Lumaban nga ng panahon na yun ng God Andres Bonifacio, lumaban nga ang mga Pilipino laban sa baril, laban sa mga bomba, lumaban nga tayo. Ngayon pa kaya natin yan. Kaya ang gobyerno, maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos at sa mga OFW. Maraming salamat, pagpatuloy pa ninyo, pag-ingatan po ninyo sa sarili. Ama, Allah, patnubayan nyo po ang ating mga kababayan at ating mga Pilipino na sa ibang bansa, na sanay pag-ingatan po ninyo ang kanilang mga tawan, bigyan po sila ng magandang kalusugan para po hindi mo sila mapahamak sa anumang bansa. Maraming salamat po, Ama, at magandang gabi po. Allah, maraming salamat po. God Andres TV po. Huwag niyo like and share and subscribe niyo po. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Saludo po. God Andres TV po.